Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw kong tagapakinig at taga-subaybay. Ito pong muli ang inyong political commentator na si Boying Aguilar at misa pa'y nagbabalik para maghatid sa inyo ng mga komentaryo na inaakala kong makatotohanan, napapanahon, makabuluhan at disente. At bago po ako magsimula, ay gusto ko muna i-acknowledge yung libo-libo nating tagapakinig. Ako po ay nagagalak sapagkat kahit na itong ating broadcast na ito ay wala pang isang buwan, libo na po ang nakikinig sa atin. At kinatutuwa ko po yun sapagkat nung una, akala ko ay walang makikinig sa atin. At baka yung mga sinasabi ko ay hindi masyadong kakatok sa puso ng mga nakikinig. Natutuwa ako dahil yung isa pong broadcast na ineri ko ay inabot na po ng 13,000 and still counting. Yung isa naman po ay inabot na ng 10,000 and still counting. At ganun din po yung aking column na kapangalan ng programang ito, yung Nothing But The Truth. Walang iba kung hindi ang totoo na sinusulat ko regularly. Kung minsan po ay twice a month. Kung minsan po ay 3 times a month. Pero more or less po ay it's been posted on Facebook on a regular basis. At salamat po dun sa mga nag-like dun sa kauli-ulihan kong column na pinamagatan kong The Myanmar Uprising. What it means to the Philippines. At salamat po dun sa mga nagbigay ng mga gandang komentaryo. Ngayon naman po ay ang pag-uusapan natin ngayon ay isang issue na naman ay nakakala kong napapanahon. Ang pamagat po ng aking komentaryo ngayon ay may negatibo bang pananaw si Duterte sa mga kababaihan? Does Duterte possess a negative view of women? Siguro pwede rin natin itanong dyan is Duterte sexist? Maliit ba ang pananaw niya sa mga kababaihan? Bakit ko po napili itong paksa na ito na talakayin sa inyo? Unang-una po, nabagay ko sa inyo na ang inyong banding ko, isang masugid na taga-subaybay ng mga pangyayari sa ating bansa, politically, socially. Yung mga current issues na yan ay sinusubaybayan natin. Kaya nga po tayo naglakas ng loob na maging political commentator. Dahil meron tayong paniniwala na tayo ay merong kahandaan para magmasid sa mga bagay na nagaganap sa ating panahon. Kaya po ang tanong si Duterte ba ay merong negatibong pananaw sa mga babae, sa mga kababaihan? Is Duterte sexist? Ayan po na, alam po nyo, relevant yung tanong na yan kasi sa aking pagmamasid-masid, pagbabasa, pag-obserbasyon, there is no president in the history of the Philippines that has been accused of sexism and having a low regard for women more than this guy, Rodrigo Duterte. I'm not saying that all male presidents in the Philippines have never been accused of the slightest charge of sexism. But all I can say is, of all the presidents, from the time of Emilio Aguinaldo, since the onset of the Republic, up to the present Rodrigo Duterte administration, no president has ever been charged with the allegation of being sexist more than Rodrigo Duterte. Bakit po kaya? Bakit po ba ganun? Unang upo pa lang ni Duterte, sa unang taon pa lang niya at panahon pa lang ng kampanya, yan na yung akusasyon sa kanya na siya ay may maliit na pagtingin sa mga babae. And even though he has surrounded himself with spokesmen left and right, from Panelo to this guy Roque, he has never been wanting in spokesman who will defend his record on women. Yet, this accusation of sexism appears to stick with him.
It's like a haunting ghost that won't leave him. This accusation of being sexist o yung pagkakaroon ng maliit o negatibong pananaw sa mga babae. Alam po nyo, mas maganda siguro i-apply ko yung, alam po nyo, kaming mga Tagalog meron kaming kasabihan na yun daw isda. Yung isda po, ay tanong isda, sa bibig na huhuli. Yun daw pong isda, pagka gusto mong mahuli, gusto mong mabingwi, huhulihin mo yan, hindi sa kanyang buntot, hindi sa kanyang palikpik, hindi sa kanyang katawan, kung hindi ang isda ay sa bibig na huhuli. Ba't ko po binanggit sa inyo yung matandang salawikain ng mga Tagalog na yan? Kasi po, tingnan nyo, pinag-uusapan natin yung pananaw ni Rodrigo Duterte sa mga babae. Kung meron ba siyang negatibo o sexist o mapanghamak na pananaw sa mga babae. Tingnan natin yung sinasabi niya kamakailan lang. Hindi ba, meron yung kumakalat na kilosan na yung dawatang anak nitong si Duterte, yung bang babaeng ang pangalan ni Sara Duterte. Yung po bang nambugbog ng sheriff doon sa bayan nila sa Davao, na nakuha na ng picture na yung dalawang bodyguard, hawak-hawak yung kamay, habang binubugbog naman ng Sara Duterte, yung sheriff with whom she has a disagreement. May kumakalat na balitang run Sara run o run Inday Sara run. Ito namang ama, itong si Rodrigo Duterte, hindi ko malaman kung bakit ganun siya mga piran. Tinanong sa kanya, ano po ba masasabi ninyo sa pagtakbo ng anak ninyo? May mga nagsasabing tatakbo daw ata yung anak ninyo, papalit sa inyo. Ang sabi ni Duterte ganito, mabuti pa po kaya basahin ko na because I don't want to misquote President Duterte. Ang sabi niya ayaw kong maging Pangulo si Sara Duterte. The presidency is not for women. The emotional setup of a woman and man is different. This is the sad story. Ayun po sabi niya. Ayaw daw niya maging Pangulo yung anak niya na si Sara Duterte kasi ang pagkapangulo daw ng bansang Pilipinas hindi para sa mga babae. At yun daw kanilang emotional setup ng babae at lalaki ay magkaiba. Ibig sabihin na yun daw babae at lalaki, magkaiba sila ng bumubuo na, magkaiba sila ng kalidad o composition o bumubuo ng kanilang damdamin o ng kanilang emosyon. At ang isinunod pa niya ay this is the sad story. Ano po ang interpretasyon ko rito? Ito naman po hindi naman po ito malalim na English. Ano po? Tatagalogin ko na lang. Sabi niya ayaw kong maging Pangulo si Sara Duterte. Ang pagkapresidente ay hindi para sa mga babae. Ang mga damdamin, ang bumubuo ng kanilang damdamin o ang komposisyon ng kanilang damdamin ng mga babae ay iba sa mga lalaki. At ito ay isang malungkot na kwento. Po, ano po ang interpretasyon ko dyan? Ang interpretasyon ko po dyan, ang sinasabi niya, it's a blanket rejection of the qualification of women to become president. Sabi niya ito Hindi naman niya sinasabing sa Pilipinas lang o sa Amerika o sa mga Asyatiko o sa mga Westerners o sa mga Aprikano. Sabi niya, the presidency is not for women. It's a blanket rejection of the fitness of women to become president. So, by the stroke of the stroke of a brush, he appears to be rejecting the ability of women to hold national office, the presidency, on the basis solely of the fact that they are women and because of their so-called emotional setup, which is different from the emotional setup of men. At ang sabi pa niya, this is the sad story. Ito daw po ay malungkot na kwento. Ako naman po, binabasa ko itong sinabi niya na ito. Ito naman actual na quote.
Ako naman po, ang pananaw ko naman dyan, malayo-malayo naman sa pananaw niya. Ako naman po, para sa akin, ayoko maging pangulo yung Sara Duterte na yan, hindi dahil sa babae siya. Hindi dahil sa ang batayan ko yung kanyang kasarian o yung kanyang gender. At hindi dahil sa kung babae siya, mahina ang kanyang damdamin o emotionally unstable siya o kulang siya ng piling ng kalooban. Kung hindi, ang dahilan, kaya ayoko yung Sara Duterte na hindi dahil sa kanyang pagkababae. Kung hindi ayoko yan, sapagkat abusado Abusado at saka arrogante yung kanyang anak na yan na kitang-kita ko sa television na meron siyang disagreement sa sheriff pinagbubuntal niya sa harap ng maraming tao yung sheriff. And in one of my broadcasts, I told the listening public that what that Sara Duterte did is a brazen and a naked and a brutal display of the arrogance of power. Sabi ko yung Sara Duterte na yan, if only for that video alone, I will not vote for her. Not because she is a woman or because of Duterte's so-called differences in the emotional makeup of men and women. Na para bagang sinasabi niya pagka ang babae, ang damdamin emotionally unstable or mahina ang loob o maaring timid. Hindi naman po yan ang aking pananaw. Kung hindi, Sara Duterte, to me, is not qualified to become president because she is arrogant and she is abusive. And I do not want to entrust the leadership of the country, the highest office, to a woman who is prone to violence and who is prone to a display of brutal and naked power. Kagaya ng nakita ko nung bugbugin niya yung sheriff na yun na hawak-hawak ng dalawang bodyguard yung anak habang inuupakan niya. Yun naman po ang aking. At pangalawa, ayoko yung anak niyang babae na yun, hindi dahil sa babae. Walang kinalaman sa akin yung ability to hold power dun sa kanyang gender Kung hindi, ayoko yung Sara Duterte na yun dahil yung Duterte na yun, Sara Duterte na yun, she has not shown any orientation or she has not displayed any exemplary interest or ability to tackle national issues. I haven't seen a policy paper written by Sara Duterte wherein she speaks of an issue of national import where she wrote an incisive paper. Nor have I heard her speak out on matters of national interest that would make me believe that she is exposed enough to national political issues. Kaya nga nasabi ko na yung Sara Duterte na yan batay sa nakikita ko mayoral din ang utak niyan, kamukha din ng tatay na si Rodrigo Duterte. Pang mayor lang din ang takbo niyan. At nasabi ko pa na yung Sara Duterte na yan ay hindi ko pa nakitang nagsalita tungkol sa mga usaping pambansa kahit minsan. O katulad yung tatay niya. Yung tatay niya, yung si Duterte na yan, nung ibinoto ng mga tao yan, tsaka ko lang narinig yan, nagsalita ng pambansang usapin Siguro sabihin niyo, ba't magsasalita ng pambansang usapin mayor lang naman. Miskin na po. O kung ang isang tao merong orientation towards a national office, kung ang isang tao merong inclination for a higher position, especially if it's the presidency of the land, kahit paano makikita mo yung kanyang widow or inclination or predilection to speak out on matters of national interest. Yung Sara Duterte na yan kung hindi pa naging presidente yung tatay niyan, tsaka hindi pa nagtayo ng partido yan hindi ko malalaman national na pala yung tao na yan. Kaya ako naman po kasi hindi naman ko anak ka ng isang national leader pang national ka na sa akin. Pasensya na po dun sa mga anak ng mga national leader, pero ayan ang aking pananaw. Hindi ko ang tatay mo national leader at anak ka ng national leader pang national na rin ang qualification mo.
Kaya po, yun ang dahilan kung bakit niyang Sara Duterte na hindi ko iboboto. Dahil masyado siyang abusado para sa aking panlasa. At pangalawa, wala akong nakitang exposure niya sa national issues para kabud na lang siyang lumundag from mayor ng Davao hanggang dun sa presidente. From local issues to national issues. Kaya po, doon lang ay meron na agad akong disagreement doon sa tatay niya na sabi ng tatay niya ayaw kong papatakbuhin niya kasi babae eh. Yung damdamin niyan damdamin ng babae. Hindi katulad ng damdamin ng mga lalaki. At ang kasunod pa lang sinabi ni Duterte this is the sad story. Malungkot daw na kwento yun na yung babae merong ibang kakaibang emotional makeup kaysa sa mga lalaki. Alam po nyo pag si Duterte nagkasalita tungkol sa emotional setup, emotional maturity o kung anumang emosyon yan, parang naaalala ko yung paboritong kasabihan ng mga Amerikano pagka yung nagsasalita hindi ka panipaniwala. Alam po niyo yung mga Amerikano pagka yung isang tao nagsasalita hindi ka panipaniwala ang marinig mo sa kanila look who's talking. Yan po kung sino ito nagsasalita. But ito po ba si Duterte kilala po ba sa emotional maturity ito? Kayo po na sumusubaybay ng karir ni Duterte, kilala ba sa emotional stability tsaka emotional maturity? Has Duterte shown any exemplary emotional setup? Sino ba sa kasaysayan ng Pilipinas ang presidenteng lalaki na nagsabi nung minsang nagalit siya na mambubugbog siya ng isang President Obama at gugulpihin daw niya at sasampalin daw niya kung ano pang gagawin niya? Yan po ba salita ng isang lalaking presidenteng ganyan nagbabadya po ba yan ng isang magandang emotional setup? Bakit nasabi ni Duterte na pagka lalaki kakaiba ang emotional makeup? Para bang sinasabi niya na automatically pagka lalaki yan mas maganda ang emotional makeup niyan, emotional composition. Bakit po si Duterte? Lalaki. Ba't ganun siyang magpahiwatig ng kanyang damdamin? National leader siya. Meron siyang disagreement kay Obama dahil si Obama nagdududa na yung mga patayan na yan sa Pilipinas extrajudicial killing niya. Sabi niya, gugulpihin daw niya si Obama, bubugbugin daw niya. Which is of course ridiculous. Alam po niyo, the presidency of the American presidency is one of the most tightly guarded presidency in the world. Baka hindi alam ni Duterte kung gaano inuubos ng mga Amerikano na budget para protektahan yung kanilang presidente. Hindi lang po yung nakaupo pati yung mga ex-president. Minsan nga, yung mga Amerikano na may pagka-cynical ang tawag nila sa mga ex-president the American royalty dahil ang dami-daming mga gwardiya niyan. Kaya nung sinabing Duterte sasampalin niya si Obama, gugulpihin niya natatawa na lang kami dahil sabi namin, itong taong ito hindi nito alam ang pinag-aasabi nito. Baka ni Kuko ni Obama hindi niya kayang salinin, sasampalin pa niya. Kaya po. Sino bang presidente na lalaki ang nagpakita ng ganong emotional instability na sasapukin niya yung presidente ng Amerika para sa isang butangero na mananampal ng presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong bansa? Babae bang presidente nagsabi? Hindi po, si Duterte na isang lalaking presidente. Ano pa? Marami po yan. Kaya wag niyang sasabihin na pagka lalaki automatically bentahin na agad yung emotional setup niya. Wala po sa babae at sa lalaki yan. Nasa sa tao yan kung ano yung upbringing mo tsaka kung ano yung emotional composition mo. Ano pa yung sabi ni Duterte? Yung Agnes Calamard na gustong imbestigahan yung libo-libo na yan na nagkakamatayan at hindi naniniwala sa government version ng laban yung mga tao na yan at kaya nagkamatayan iimbestigahan yung mga tao na yan na tumitimbong na lang sa kalsada at namamatay habang inaaresto. Ano sabi ni Duterte? Sasampalin daw niya si Agnes Calamard pagtapak sa Pilipinas.
Sige nga po. Kaya nasabi ko, look who's talking. Ayan po, may salita. Salita po ba ng tao yan na emotional stable, yung ganyan? Sige nga po. Bakit niya nasabi na the emotional makeup of women and men are different? As if to say that if you are a man and you are aspiring for the presidency, automatically, ergo, therefore, emotionally stable ka. Ayan po sinasabing Duterte na kabalbalan lang po sa akin yan. Sa isang kamukha ko na academic, alam po nyo, hindi naman sa pagkayabang sa inyo. Academic po ako I go by statistics, I go by data. I go by empirical evidence. Sinasabi niya na yan na pag lalaki lamang sa emotional makeup Wala pong kabuluhan yan sa daigdig ng social science. Kabalbalan lang po ni Mr. Duterte yan. Saan niya kinuha yung mga salita na yan? At ang sabi niya the emotional setup of women and men is totally different. Period. This is the sad story. Dinagdagan pa niya ng salitang, ito ang malungkot na kwento. Bakit naging malungkot na kwento yan? Ang mundo ba nalulungkot pagka ang babae nagiging presidente o prime minister? Meron bang historical precedents? Meron bang historical evidence? Meron bang empirical data na nagsasabing pagka yung babae naupo sa pinakamataas na pwesto malungkot yung kwento? Yung sinasabing Duterte na yun it is contradicted by historical experience. Not only contradicted by our country's own historical experience, it is also contradicted by world experience. Pumunta tayo sa Pilipinas. Bakit po? Sinasabi ni Duterte na gano'n na di sa sad story. Bakit po? Hindi ba niya alam na dalawa sa mga predecessor niya babae? Huwag natin pag-usapan pa kung yung record ng mga babae na yan. Basta masasabi ko lang dalawang predecessor niya ay babae. President Cory Aquino at saka President Macapagal. Bakit niya nasabi na this is the sad story? Marami pang pagkakataon na pagkababae ang nakaupo the world is celebrating. The world takes notice of their exemplary leadership. Kaya po yung sinasabi niya na yan na yung emotional makeup ng babae ay iba sa lalaki and therefore wala silang the presidency is not for women. That's the exact word. Yan po isang malaking kahangalan lang yan. At kayo po dyan nakikinig sa akin, huwag po kayong maniniwala sa mga ganyang kalokohan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Kaya siya na po kayo, may tumatawag sa akin na pinatay ko muna at medyo nakaka-estrobo siya ng konti. Kaya ako na lang siya kakausap Kaya yun po isang stupidong assumption without basis in social science, without basis in national and international historical experience. Sige nga po, tingnan natin kung anong masasabi ng kasaysayan niya. Alam po niyo noong 2021 ito lang yung 2021 elections. Alam po niyo ang Amerika itong nakaraang eleksyon America has elected the most number of women to the US Congress. If I'm not mistaken, 144 women have been elected to the US Congress. If I'm not mistaken, there are about 24 or 25 women senators who have been elected to the Senate of the US. 25, 24, 25. Roughly 25% of elected senators in America now are women. And if I may speak to you on a personal note, alam po nyo pasensya na kahit na sisingit ko yung sarili ko. Alam po nyo there was a time in my life, I think more than about 10, 15 years ago, nagtira ako sa Amerika.
in a place called El Cerrito, in the Bay Area of California. At nagtira ako doon ng more than 2 years. Alam po niyo yung California, it's one of the most populous and one of the richest state in America. Alam po niyo nung panahon nakatira ako dyan, mga year 2001 yata yun, if I'm not mistaken. Dalawang senador doon, pareho pang babae. Alam po niyo, America has this setup where whether the state is small or big in size, whether it is populous or scarcely populated, tiga-tiga lang ang senador yan. Kahit na yung Hawaii pa na wala pang 2 milyon ng tao, 2 rin ang senador niyan. Yung California, kahit na almost 30 million or more than 30 million ang population niyan, 2 rin ang senador niyan. In other words, irrespective of the size of the American state or the population, tiga-tiga lang ang senador niyan. Nung nakatira ako sa Amerika, under the generosity of my very good relatives, 2 senador nung nasa Amerika nung nandun ako. If I'm not mistaken, the name is Barbara Boxer. And the other one is Senator Dianne Feinstein, babae rin yan. Yung Dianne Feinstein yata, she is still the sitting senator. Pero itong si Senator Barbara Boxer, retired na yan Pero alam po nyo, yung Senator Barbara Boxer na yan, she's been an American senator for 24 years. 24 years. Senador ng Amerika ng 24 years. At saka yung Feinstein ay nakaupo pa yata hanggang ngayon. So kayo nakakita ng isang state sa Amerika na isa sa pinakamalaki, isa sa pinakamayaman. 2 ang senador, pareho pang babae. Yung isa, Dianne Feinstein, mayor ng San Francisco. Yung isa naman ay itong si Barbara Boxer, senador ng 24 years. If a woman like Boxer or Dianne Feinstein can be senator of a rich state like California, sabi nila yun daw economy ng California 6th or 7th largest in the world. Senador sila doon. Bakit hindi po pwede bakit sinasabi ng Duterte yung mga babae the presidency is not for women? Bakit sila Barbara Boxer, babae, mahuhusay naman. Kaya ako nasabi na yung pangangatwiran ng Duterte, isang malaking kabalbalan yan. It is not supported by historical precedents. It's not even supported by empirical data. Saan niya nakita yung kalukuhang kaisipan na yun na pagka babae kayo, the presidency is not for you? Or conversely, the senatorial office is not for you. Kaya yun po kabalbalan lamang ni Presidente Duterte yan. Kaya po yung nakarang eleksyon sa Amerika, it's a milestone. 144 American women have been elected senators and congressmen. An increase of more than 50% of women elected as compared to 10 years ago. Sino pa po ang pwede nating banggitin dyan? Para patunayan natin kung kaisipan ni Duterte sexist po ito. Ito po ay negatibong pananaw po ito para sa mga babae. Tingnan natin yung mga women leaders na who have made their mark in world history. Indira Gandhi of India. She was the president of India's Congress Party. The daughter of independence freedom fighter Jawaharlal Nehru. She became prime minister of one of the largest, if not the biggest, democracy in the world, si Indira Gandhi. It's a sad thing, napatay siya sa assassination. Hindi naman niya kasalanan yun. Walang nakakaalam yun. Those are the imponderables of history na assassinate siya. Bakit niya pamahalaan yung India ng maayos din naman? Babae po yun. Sino pa? Si Angela Merkel ng Germany. She is the woman chancellor, the equivalent of the president or the prime minister or the
chief executive of any country, si Angela Merkel. Oh. Pang-apat na term na ni Angela Merkel bilang woman chancellor ng Germany. Oh, pero hindi niya kakakandidato kasi medyo nagkakaedad na rin siya. Parang, if may reading, parang nabanggit niya na hindi na siya lalaban pa. She will no longer contest the chancellorship. Oh. Pang-apat na term po. Oh. Si Angela Merkel po ba, pipitsugin? Pipitsugin po bang leader yan? Magtatagal po ba yan ng ganyang katagal? In a power structure like Germany. Napakayamang bansa ng, I imagine, the German economy is the biggest economy in the whole of Europe. Oh. And yet, Angela Merkel headed the biggest economy in Europe and one of the biggest economies in the world. Oh. Tapos sasabihin ni Duterte na the presidency is not for women. Saan niya kinuha yung kabalbalan niya? Alam niyo itong si President Duterte, hindi ko alam kung anong klaseng babasa niya na binabasa nito, kung anong klaseng obserbasyon na mayroon nito. I don't know where Duterte has been for the past recent years. He appears to be living in the Stone Age or living in a cave, not to be able to notice the current trends in politics and in other fields where women have made their mark and have contributed largely, not only to their country but to world politics. Si Angela Merkel po yan. Sino pa? Si Margaret Thatcher of the United Kingdom. I know a thing or two about the United Kingdom because I live in the United Kingdom for almost 10 years. Except for the fact that I was not living there when she was the Prime Minister. Pero record-wise, sino si Margaret Thatcher? She's been Prime Minister for 11 years. The longest Prime Minister in the history of the United Kingdom. Her personality is so strong, so vibrant, so unshakable that she has been called the Iron Lady of Europe, Iron Lady of the United Kingdom. Tapos sasabihin ni Duterte, hindi qualified kasi babae. Santissima itong takbo ng utak nitong presidente ng Pilipinas na ito. Magiging Prime Minister ba si Margaret? Ano ba record ni Margaret Thatcher? Kung mahinang leader yan, will she be able to carry her party, the Conservative Party, the Tory Party to victory in several elections? Kung mahinang klaseng leader yan. Alam po niyang si Margaret Thatcher malakas na leader yan. Hindi po yan malambot na leader. Yan po ang conqueror of Argentina. There was a time during her term na yung isang isla na pinag-aawayan ng Britain at saka ng Argentina nilusob nung Argentina yung Falklands na yan kung saan maraming nakatirang British citizen at sinabing may historic right. Amin ito. Ano po ginawa ni Margaret Thatcher? She sent a flotilla of navy ships, warships, gunboats, frigates, jet fighters, and in a coordinated air and ground attack, recovered the Falklands from the occupation of the Argentinian military dictators during that time. Mahinang klaseng leader po ba yan? Battle-tested pa. Kasi pwede na po kayo, naman pa. Yan conqueror of Argentina yan at ipinagtanggol niya yung integridad ng kanyang bansa laban sa Argentina doon sa British Falkland War. Si Duterte po ba naipagtanggol ba niya yung karangalan ng bansa? Dini sa pandarahas, pananakop, itong mga inchik na ito. Nagbabasa ko kahapon ng periodiko,
Ang nasa front page 200 Chinese 200 Chinese maritime militia ang ali-aligi doon sa West Philippine Sea na pag-aari natin, na dinesisyonan ng International Court na atin. Hanggang ngayon wala pa akong marinig kay Duterte kung anong gagawin niya rito. Hindi, I do not know whether I do not know. The people are in the dark as to what Duterte is going to do with this invasion of our sovereignty. 200 Chinese military ships are now anchored or moving about in those areas that are asked by historic and legal title. Sige nga po, pagkumparahin nyo nga yung foreign policy ng dalawang leader na yan, si Margaret Thatcher na isang babae, conqueror of Argentina, at saka si Duterte na hindi may pagtanggol yung ating bansa sa mga pangangamkam ng mga inchik na yan. The other one has an iron heart, or yung isa merong iron foreign policy. Ito naman kay Duterte, meron siyang marshmallow or bulak foreign policy. Kasi lambot ng marshmallow at bulak yung kanyang foreign policy. Hindi siya mag-aral ng pagtatanggol ng ating sovereignty kay Widodo tsaka doon sa leader ng Vietnam na kahit maliit lang yung bansa nila pinagtatanggol nila yung integridad ng kanilang sovereignty sa mga mapagsamantalang inchik na yan. Si Duterte wala. Hindi kumikibo. Hindi natin alam kung anong plano niya, anong game plan niya sa unti-unting pagkuha ng mga isla na yan, ng mga Chinese sa atin. Kinukuha yung ating yaman dagat, yung ating isda, yung ating natural gas, kung ano pa, yung mga taklobo, yung mga yaman dagat natin. Si Duterte malambot pa sa marshmallow. Pagkatapos sasabihin niya the emotional makeup of women are different from men. Saan niya kinuha yan? Anong empirical data niya para magsalita ng ganyan? Sino pa po ang pwede kong banggitin sa inyo para lang pasubalian ko ipakita ko na walang katotohanan itong utak ni Duterte. Ito balintuna ito, balinghat ito. Sino pa? Si Golda Meir, the Prime Minister of Israel, in the 70s. Alam niyo, si Golda Meir, isa na halos yan sa maituturing kong founder ng modern Israel. Spokesman niya ng Zionism. Leader yan ng kilusan para yung mga Hudyo ay makabalik sa kanilang homeland after 3,000 years of exile. Alam po niyo yung babae na yan, isa yan sa mga hinahangaan ko na leader. Babae po yan. Ang sabi nung kanyang Prime Minister na si Ben-Gurion, Golda Meir, sabi niya, Golda Meir is the only woman with balls in my cabinet. Isipin niya, ito raw si Golda Meir, nag-iisang babae po yan, Golda Meir, nag-iisang babae na merong balls sa aking gabinete. Yung pong Golda Meir na yan, troubleshooter yan nung panahon ng dumadaan sa alon-alon, yung survival ng Jewish state. Nagre-raise ng pondo yan sa international community. Nagda-drum up ng support. Nag-i-inspire ng mga sundalo na nakikibaka laban sa mga Arabo. Nag-prime minister pa yan. Matalino pa yan. Sino ba ang mas unstable ng damdamin? Yung mga babaeng binanggit ko na yan o si Duterte? Bakit niya nasabing pagka-babae iba yung emotional makeup? Gusto niyo ng example na mas moderno, si Aung San Suu Kyi. Yan, nakakulong ngayon sa Burma.
inagaw ng mga sundalo yung kapangyarihan sa kanya. Kahalal niya bilang leader ng Burma, declare naman ng martial law yung mga military dictator ng Burma at inagaw yung power sa kanya at gunpoint. Ayan nga po yung sinulat kong article, I think 3 days ago. Yung pangyayari na yan sa Burma. Yung Aung San Suu Kyi po na yan, para pong bakal ang emotional makeup niyan. Kung tawagin siya ng mga Burmese, the mother of the nation. Yung mga generals na humuli sa kanya, kung tawagin siya the lady. Nakakulong. Pero she is now the rallying symbol of the Burmese who wanted to return to civilian rule. Nobel Peace Prize awardee pa yan. For those of you who are unfamiliar with the Nobel Peace Prize, the Nobel Peace Prize is perhaps the most prestigious award or most famous award that can be granted to any person or to any organization or any cause-oriented group on the face of the earth. And Aung San Suu Kyi is a woman of steel and a woman of courage and a woman of heroism. She's been detained for 15 years by the military dictators of Burma. She's been ousted several times by the Burmese military. And yet, this lady keeps on fighting for the democratic rights of the hapless Burmese people. Hanggang ngayon, nagkakagulo sa Burma at arestado lahat ng mga democratically elected leaders ng National League for Democracy doon. At si Aung San Suu Kyi ay nakakulong at binibista, nililitis ng mga military dictators secretly. Ni halos ayaw ipakita ng mga military dictators yung mukha ni Aung San Suu Kyi sa television. Sa takot nila na lalong iigting yung pagnanasa ng mga tao na makawala sa pagkakasakmal itong military dictatorship na ito. Yan ba yung sinasabi ni Duterte na walang kakayahan, the presidency is not for women? Kung ayaw po ninyo ng example na puro nasa politics, bibigyan ko rin kayo ng example na non-electoral. Yung mga magigiting na babae na nagbigay sa Amerika ng kalayaan bumoto, yung mga kababayan, yung tinatawag na suffragette o suffrage movement na yan. Mga matatapang na babae yan, mga dakilang babae yan, mga women of courage yan, mga women of outstanding heroic qualities yan. At ang mga emotion yan very stable. They've been tested. They've shown grace under pressure. Hindi yan kamukha ni Duterte na pag naratil magmumura na lang, magbabanta naman bubugbog, magbabanta naman nanampal. Ayan po mga babae binabagit ko na yan walang mga record yan ng ganyang emotional outburst na kamukha nung nakikita ninyo kay Duterte. Bakit sasabihin Duterte na yung emotional makeup ng babae iba sa lalaki? At sabi pa niya, this is the sad story. No, it's not the sad story. The story of these women is a happy story for the world. Because the world looks up to these women as paragons of exemplary leadership. Sige nga po. Ba't nasabi, yung mga yung asamba ko, itong sa suffragette movement, sila marami yan, sila yung mga sikat na lang babanggitin ko dahil marami yung mga leaders na yan. Sila Elizabeth Cady Stanton, sila yung mga leader na yan ng suffragette movement. Nag-march lahat yan at dumana siya ng persecution just to give women the right to vote, just to give women a voice in a participatory democracy. These are people who are newsmakers and earth movers and earth shakers. Bakit kasabi ni Duterte?
Santisima. Hindi ko maintindihan ang agos ng utak nitong presidente ng Pilipinas. Masyadong napaka-irresponsableng okay. Ayun kung ayaw nyo naman kung kulang pa sa atin yung mga example na yan, pumunta tayo sa mga ancient example. Si Esther, sige po. Para na lang tayong nag-review ng ating magagandang kwento ng kasaysayan na antigo at hindi antigo. Si Esther. Yung isang aklat ng Old Testament nakapangalan kay Esther. Si Esther po ay isang babae na napangasawa ng isang hari ng Persya. Itong hari ng Persya merong isang sip-sip na advisor na naiinggit sa mga Hudyo. Palibasa yung mga Hudyo tinuturing na parang dayo lang sa Persya. Nakainggitan itong Haman na ito na sip-sip na advisor ng hari. Gusto niyang ma-influence yung hari para lipunin itong mga Hudyo. Ito po this is an example of murderous anti-Semitism. Kaya kung niisip ninyong yung anti-Semitism nagmula kay Hitler, hindi po. Anti-Semitism it dates back to the time of Esther pa. Anong ginawa ni Esther? So magitan ng paggamit niya ng kanyang charm, ng kanyang mahusay na paliwanag. Nabaliktad niya yung utak ng hari ng Persya. At sa halip na maisakatuparan yung plano nitong anti-Semitic murderous guy na ito na nagngangalang Haman, yun, bago niya mapapatay yung mga Hudyo, siya ang napatalsik sa kapangyarihan. So magitan ng galing ni Esther. Kaya po sa Amerika, hindi lang sa Amerika, sa buong mundo, meron silang tinatawag na Jewish holiday ng Purim. P-U-R-I-M. P-U-R-I-M. It's a Purim holiday. It's one of the holidays in the Jewish calendar, in the faith of Judaism. Kasi yung Purim holiday na yun, yung iba mas kilala kasi yung ibang holiday, yung siyempre yung high holidays, yung Yom Kippur, pero meron silang Purim holiday na hindi naman masabing walang kwentang holiday dahil sineselebrate din nila ito. Sineselebrate nila yung Purim holiday, sineselebrate ng mga Hudyo sa buong mundo, yung mga reliyosong Hudyo, sineselebrate nila yung pagkakaligtas ng mga Hudyo sa pagpatay na dapat sana'y naganap kung hindi ginamit ni Esther yung kanyang close relationship sa hari ng Persya na isang niyang asawa para mapigil itong maitim na balak na ito na puksain lahat ng Hudyo sa kaharian ng Persya. Si Esther po sa Bible, iba, hindi masyadong pinagukol ng pansin yan, pero maganda kasi sayang ng Esther na yan. Sige po, yan po example kung mababanggit sa inyo. Yung sinasabi ni Duterte na emotional makeup daw ng babae, iba sa lalaki. This is a sad story, kapa niya. Hindi po sad story yan. Those are celebratory. Every time women are elected, every time women contribute a significant contribution to world history, it is a moment of celebration. Ba't niya nasabing this is the sad. Yun po mga example ko sa inyo. Baka naman po sabihin ninyo, example ko puro na lang banyaga. But sa Pilipinas po, sino ba yung mga babae na yan na kahanga-hanga ginagawa sa ating bayan? Si CJ Sereno, hinahangaan ko yan. Dahil pinaglalaban niya yung rule of law sa Pilipinas. Laban sa mga nagtatangka na yuraka ng saligang batas. Si Vice President Robredo, tinanggalan ng budget ng mga namumulitikang alipores ni Rodrigo Duterte. Maya't maya na lang, inaalipusta ni Rodrigo Duterte, hinihiya, pinagbibintangan na mahina ulo, pinagbibintangan na walang kwenta. Pero sa kabila ng
paralysis ng kanyang opisina dahil kulang-kulang ang budget, nagtatrabaho. Nakikita natin, nagtatrabaho palagi. Oh. Dissenting magsalita, dissenting kumilos. Malayong-malayo ang demeanor niya sa pagkasalita at postura ni Duterte. Sino pa po? Marami yan. Oh. Senator Hontiveros. Oh. Isa sa mga prime mover ng reproductive health law sa Pilipinas. Oh. Si Miss Conchita Carpio Morales. Oh. Mahusay na ombudsman. Tagapagtanggol ng rule of law. Oh. Nagbabantay sa mga taong gustong gumawa ng katiwalian sa ating bansa. Oh. Kaya lang, retired na siya ngayon. Oh. Sino pa po? Oh. At syempre, si Laila de Lima. Oh, alam po nyo, huwag nyo pagbibintangan na may connection ako kay Laila de Lima. Sa totoo lang po, wala akong, hindi ko pa siya namimit ng personal at wala akong kilalang tao na malapit sa kanya. Pero ako'y hanga sa kanya sapagkat sa kabila ng pagigipit na ginagawa sa kanya, pagkakakulong sa kanya, patuloy siya nagsasalita para sa usapin ng human rights sa Pilipinas. Patuloy niyang ibinubunyag na hindi tama itong extrajudicial killing na ito, na hindi dapat na yung tao, basta papatayin mo na lang. Tapos sasabihin mo na nanlaban. Oh. Inaangaan ko po yung Laila de Lima niya kahit hindi ko pa siya namimit. Hindi ko po sinasabi yung mga babae na perfecto. Sino po ba naman sa atin ang perfecto rito? Lahat naman po tayo rito mayroong moment of weakness. Lahat naman tayo rito may defecto. Pero yung mga babae na yan, hinangaan ko dahil nagpakita sila ng exemplary courage. Exemplary ability to stand up for what is right. Oh. Bakit sasabihin ni Duterte na yung babae walang kwenta, walang kakayahang humawak ng liderato? Oh. Ano pa po ang gusto kong sabihin sa inyo? Bakit ko nasabing kasi po yun ang title ng aking komentaryo ngayon eh. Ang title po niya na may negatibo bang pananaw si Duterte sa mga babae? Ang sagot ko dyan po ay opo. Ang aking sagot po dyan ay isang tahasang opo. Isang payak na opo. Isang tiyak na opo sapagkat yan ang nakikita ko sa kanyang mga pananalita. Biruin nyo yung issue nung woman, yung Australian na woman missionary na yun na hinostage sa bilangguan sa Davao, ni-rape ng mga pusakal na kriminal. Sabi ni Duterte nung mayor siya sabi niya maganda itong woman lady Australian missionary na ito. Sayang, yan po ang word niya, sayang, maganda pa naman. Ginahasa. Dapat mayor muna ang mauna. Sige nga po. Kaya biro, kaya ni sa guni-guni, hindi dapat sinasabi yan unless there is something in your subconscious. Unless there is something lodged in the inner recesses of your mind or in the inner chamber of your consciousness. Baka hindi mo gawing biro yan kung ang pananaw mo sa babae maaliwalas. Bakit ka magbibiro ng ganyan? Na maganda pa naman itong Australian missionary na ito. Ni-rape ng maraming pugante. Dapat mayor muna ang mauna. Tama po ba yan? Sige po. Kayo po ang tinatanong ko. Huwag nating pag-usapan yung ating mga political color dito. Tama po ba na gagawing biro yung mga ganyang salita? Ako po bilang isang alam po nyo I do not purport to be a champion of women's rights. Ano po? I want to issue a disclaimer right here and now. I do not wish to be a champion of women's rights, nor do I think I qualify to be a spokesman for the women of this country or any other country. I think the women of this country, they have enough leaders who can speak out for their rights. We have enough women who are articulate and assertive and educated and principled to be able to speak out for their gender. Pero kahit po ako hindi
pumupostura na kampiyon ng mga babae na di naman po ako magmamagaling, masasabihin kong kampiyon ako ng kababaihan. Ako naman po, ang masasabi ko bilang isang lalaki, ako po lalaki, ako po bara akong nagsasabi sa inyo na hindi dapat na ang isang presidente nagsasalita ng ganyan. Hindi dapat na as a sovereign citizen of the Republic of the Philippines, I will exercise my God-given right to call out any leader, not just Duterte. If he ever embarks on words like that demean the rights and dignities of women anywhere on the planet, hindi po maganda yan. Sasabihin niya isang ganyan. Baka akala niya walang mga tao sa Pilipinas na magsasalita dyan at magpapahayag ng pagtutol niyan. Ako po, sabihin ko sa inyo, hindi po ako isang taong masagulero. Ako po for 30 years, I have not written anything critical of the government. For 30 years, I have not gone public like what I'm doing now, where I'm engaging in a video broadcast. Hindi po ako kumikibo. Ngayon na ako kumikibo sapagkat nakita ko na hindi naman pwede mo na magsasalita sa ganyan. Pong sinasabi ko sa aking broadcast ngayon. Bakit siya magbibiro ng ganyan? Meron pang isang instance. Kausap niya yung mga sumurrender na NPA communist. Ang sabi niya dun sa mga surrenderist na NPA, ano sabi niya? Sabihin niyo sa mga babaeng NPA na yan, sa mga Amazona na yan, na merong bagong order ang mayor. Ang tinutuwa po niya yung sarili niya kasi mayor ang tawag niya. Kahit na siya presidente na, gusto rin niya tinatawag siya ng mayor. Sabihin niyo sa mga Amazona na yan, merong bagong order ang mayor. Hindi na sila papatayin. Ang tinutukoy po dyan, yung mga NPA women rebels. Hindi na sila papatayin. They will no longer be shot. We will just shoot them in the vagina. Ito po ang exact word. Maganda, basahin ko para hindi ako ma-misquote. Tell the soldiers, there's a new order from the mayor. That's Duterte. We won't kill you. We will just shoot you in the vagina. If there is no vagina, it would be useless. Tama po bang biro yan? Pagka daw yung babae na baril na sa genitalia, useless na. As if to say that the be-all and end-all of a woman is her genitalia. As if to say that the sum total of the humanity of a woman is her genitalia. Tama po ba yan? Ngayon, ako po ba pwede niyong sisihin kung ba't ko nasabi na si Duterte merong negatibo at hindi magandang pananaw sa mga kababaihan. Ba't niya nasabi yan? Marami pa po yan, kaya lang naabutin tayo ng magdamag. Tsaka baka mapagkamalan niyo kung nagagalit. Hindi po ako nagagalit. Yan po ang aking public speaking style pagka po ako nagbibigay ng emphasis. Baka mamaya isipin ninyo na dapat akong kumuha ng anger management. Hindi po. I'm in total control of myself. Kaya lang, if I feel very strongly about it, about a topic, then I emphasize it with words and gestures. Pero kita nyo naman po, hindi ako nagbumura, hindi ako gumagamit ng mga salita na bulgar. Kamukha ng ginagamit ng itong nakaupong tao na ito sa Malacanang. Kaya po yan ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Palagi ko po, wala na akong oras. At siguro po, nais ko na lamang wakasan itong aking komentaryo nito sa magitan ng isang popular na kasabihan sa Amerika. Alam po niyo may kasabihan sa Amerika. If you want a thing debated upon, call a man. If you want a thing done, call a woman. Ulitin ko po. If you want a thing debated upon, call a man. If you want a thing done, call a woman. Tagalogin ko po. Kung daw gusto ninyo na ang isang bagay pagdidebatihan, tumawag kayo ng lalaki. Pero kung gusto niyo na ang isang bagay magawa agad, action agad, tumawag kayo ng isang babae. Yan po ang aking masasabi sa aking komentaryo nito.
Ang mga babae po marami dyan women of action, women of courage, women of heroism, women of exemplary ability. The problem with Duterte is he's been living in a cage for the past several years. Duterte is unaware of the great strides done by the women in all fields of human endeavor, from politics to the military, to the natural sciences, to the field of technology. She's unaware of the fact that women have contributed to the betterment of this world by leaps and bounds. Hindi niya alam yan na ang mundo hindi nakamukha nung araw na pag sinabi mong babae pag sinabi mong babae hindi na pwedeng mamuno. Kaya po yun ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. If you want something debated upon, call a man. If you want something done, call a woman. Yan po ang problema kay Duterte. Pagka babae, akala niya walang ibubuga. Pagka lalaki, akala niya magaling ang emotional makeup. Malayong malayo sa katotohanan yung mga sinasabi niya na yun. Yung po mga babaeng binanggit ko sa inyo, sa totoo lang, lahat na yung binanggit ko sa inyo. Napakarami kong binanggit ko babae sa inyo. Kahit isa sa mga yan, walang tatalunin si Duterte. Yung mga binanggit ko na yan, kahit isa dyan, wala siyang tatalunin niya sa mga babaeng binanggit ko na yan. Malayo yung kanyang qualification sa mga babae na yan. Kaya po, sana itong mga leader natin, bago sila nagsasalita ng mga irresponsableng salita, checkin muna nila yung historical record, checkin muna nila yung empirical data. Huwag silang nagsasalita ng mga salita na kwentong barbero, kwentong kutsero lamang. Yung mga babaeng binanggit ko sa inyo mga women of achievement yan. Ang mga ginawa niyan para sa mundo at sa kanilang lipunan hindi mo pwedeng patawaran si Duterte. What is the record of Duterte? Duterte is all yakitiyak. To those who are unfamiliar with a little bit unfamiliar with the English language, yakitiyak means an English slang for aimless, unnecessary talk without any meaning. Sa ganyan pong diwa, magpapaalam na ako at sana naliwanagan kayo dito sa usapin ng gender issue na ito. At sana nakapagbigay ako ng konting liwanag sa inyo sa usapin ng kasarian o sa usapin ng gender na may kinalaman sa mga babae at sa kanilang napakahalagang papel sa lipunan, lalong-lalo na sa lipunang Pilipino. Hanggang dito na lamang po at nagpapasalamat ako sa oras na pinagkaloob niyo sa akin at kung saan man kayo naroon sana ipagpalain tayong lahat ng Panginoong may kapal at naway magkita-kita tayong muli ng nasa maayos na kalagayan. Sa ganito pong diwa ay magpapaalam na ako at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.